Wala talagang pinalalampas na pagkakataon ang mga kakamping na laitin si President Bongbong Marcos. Pati picture ng pagtawag sa mga pamilya ng mga namatay sa Israel, pagtitripan pa nila. Ganyan ho kawalang kwenta ang utak kakamping, mga kotsero. Kaya wag tularan. Kung gusto nyo maging maayos sa pag-iisip, wag tularan, mga kotsero. Okay, ano ba yung naganap? Ito ho kasi, mga kotsero, no? Mamaya papakita ko sa inyo yung picture na pinagtripan nila. Ito kasi yung naganap. Konting background. Ang nangyari ho kasi, recently, dumating na po yung balita sa Pilipinas tungkol sa mga namatay na Pilipino doon sa Israel-Gaza conflict. Okay, alam naman natin lahat yan, no? Nakakalungkot na nangyayari yan at syempre meron pang Ukraine-Russia war, tapos ngayon merong Israel tsaka Gaza war o conflict. Mo ang dumadami-dami ang conflict sa dito sa mundo, no? Baka sana wag dumagdag yung sa West Philippine Sea. para 'di ba? Kasi masyado nang marami, guys, 'di ba? Pag ganon. So, ito yung naging balita kahapon na nakumpirma na po ng ating Department of Foreign Affairs na meron pong dalawang Pilipino ang napatay ng dito po sa Israel dahil po sa conflict, no? So, ito po yung balita, basahin natin. Yan. Ang sabi, 2 Filipinos were killed in Israel. The Department of Foreign Affairs said on Wednesday, kahapon po ito, no? 5 days after militant group Hamas launched a surprise attack in southern portions of the country. Mga kutsero, no, hindi po ito tungkol sa politika ng Israel at ng Hamas. Hindi po ito tungkol sa reliyon ng mga Hudyo at Muslim. That is not the topic today, and I will not tackle that because of some sensitivities about the topic. And admittedly, hindi po ako ganun ka-educated dito sa topic ng conflict sa gitna ng mga Hudyo at ng mga Hamas. Kaya I won't comment on it. But I will comment on the geopolitical side of it. So, ito na nga yung naganap. Lalo, apektado ang Pilipinas. Nagsalita na po ang bansa, ang ating DFA. The Philippines condemns the killing of 2 Filipino nationals and all other acts of terrorism and violence as a result of Hamas action against Israel. So yun po, may dalawang fatalities na tayo. Actually, ang medyo hirap nga tayo ngayon kasi mayroon pang 3 nawawala. Not only that, mga kotsero, for context, meron din pong 38 Filipino sa Gaza Strip ang humihingi ng tulong para makauwi na sa bansa. Grabe to. Ang laking nito. Laking problema nito. Paano mo kaya iuuwi? Grabe. Pero I think we're working closely with the Israeli government para una, ma-rescue yung mga Pilipino at pangalawa, maiuwi sila dito sa ating bansa. There are 9 families or at least 38 Filipinos in Gaza Strip who have signified their intentions to be repatriated due to the battles ongoing in Israel. Grabe to. Bago natin ituloy ang topic na pinag-uusapan natin, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, at kayo po ay magpapadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas at gusto nyo na walang remittance fees, gamitin nyo na po si Sendwave, mga kodyero. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details dyan, at pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jared ay may karagdagang pang $20 free credit, kayo na makukuha as a gift of Sendwave. Kaya yan, mga kodyero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Paano ito mariresolve? This has been going on for ages. Ito lang yung the little that I know. Nag-umpisa to years back pa. Even before the First World War, etc. Matagal na to. So, basically, this is all about
territory. This is just a territorial dispute na lumaki ng lumaki. And now it is wala na. It's a big problem. Malaking na siya, malaking issue na siya. Dahil hindi na resolve. So, going back, sabi, citing data from the Philippine Embassy in Amman, Jordan, Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza told reporters that the requests to be returned back to the Philippines were made on Monday evening. So, ito yung yung kasagsagan to ng ng gera eh. Kasagsagan to ng gera, mga kutsero. So, as of 7 p.m. October 9, Amman, PE? Philippine Embassy siguro. Amman Philippine Embassy had a total of 9 families consisting of 38 Filipino nationals and 11 Palestinian spouses have requested to be repatriated. Napakalaking epekto po nito, mga kutsero. Actually, isa nga po sa mga sinasabi, baka tamaan tayo economically. Pero mukhang iba naman yung sinasabi ng ating economic managers. But let's see. Diba? Nothing is certain. Gera to eh. At kapag may conflict, pag may mga ganito, walang kasiguruhan ng kahit ano. At nagtaas rin ng alert level 3 sa Gaza Strip kanina. Alert level 3 declared in Gaza. Kasi naman, nagbobombahan dito. Halos araw-araw ang bombahan dito eh. So, the Philippines has raised the alert level to 3 in Gaza as heavy Israeli bombardments continue to hit the tiny but densely populated Palestinian enclave, a DFA official said. So patuloy po ang pagbobomba dyan. Actually, nagmamakaawa na nga ibang civilian. Pero ang tina-target is yung mga suspected na mayroong mga Hamas. Kaso nga lang, syempre, dahil may civilian, yun nga. So medyo nagsalita na nga si Biden kanina. Sabi ni Joe Biden, let's recognize the rules of war. Diba? Wag idamay ang mga civilian. Kaso how do you do that with terrorists? How do you do that with terrorists? Hamas is a terrorist organization. It's a terrorist group. So how do you employ the rules of war with groups like that? Ang sabi, some 150 Filipinos, mostly women married to Palestinians, are residing in Gaza. Sabi, officials said that Wednesday, 70 Filipinos in Palestinian enclave expressed their intent. So, na-update na pala yung balita. Dito, noong October 10, 38 lang. Tapos na-update na siya nung nag-alert level 3 to 70. 70 Filipinos na ang may gusto na magpa-repatriate sa Pilipinas. Israel, meanwhile, remain under alert level 2, which restricts non-essential movement for Filipinos and suspends the deployment of overseas Filipino workers. There are around 30,000 Filipinos in Israel, with the majority living or working in areas located outside the southern region of the Gaza Strip. So medyo marami. Medyo marami pong Pilipino dyan. 30,000 na Pilipino. Although, I think, accounted for na yung 26 or 27 yata, if I'm not mistaken, na mga Pilipino na to are accounted for. So, dahil dito, mga kutsero, syempre, meron po tayong 2 fatalities, di ba? May 2 po tayong fatalities. Nakarating po ito kay PBBM at siya po mismo ang kumausap sa pamilya ng mga namatay. Sorry, mali ako napindot. Siya po yung personally kumausap sa pamilya ng mga namatay. And hindi po natin alam the circumstance around this picture, but it seems sobrang stressed ni Presidente dito. Sobrang stressed. And it's never easy. It should never be easy. Kapag leader ka ng isang bansa at may mga citizens mo na namamatay, it should never be easy upon your conscience. So, hindi dapat maging madali yan. Pag naging madali yan, may problema. May problema ka. Pero it should never be easy for a person in their right mind na ikaw mismo yung kakausap dun sa mga namatayan, and then
So there. Hindi natin alam what's going on in the mind of PBBM during this time, but it's very stressed. Kitang-kita naman. Sabi ni Presidente, mahirap itong nangyari sa inyo o sa iyo. Lahat ng assistance na kailangan mo gagawin ng gobyerno, lahat. Pati yung pagbalik sa bangkay at pagka magkaroon ng chance, magulo pa rin kasi at nagbobombahan pa. Totoo naman. Magulo pa talaga. Nakakaawa yung pamilya kasi di ba syempre namatayan ka na't lahat-lahat. And what you would want is for your di ba, for your loved one na maiuwi na. Ang problema, nasa gitna pa ng gera eh. So, paano? Yun yung tanong. And again, well, on this note, we extend our condolences sa pamilya ng mga namatayan. Na we hope that we pray that God will be able to help you navigate through the pain and the sorrow that this tragedy has brought upon you. Pero yun nga, kinausap na ni Presidente yung pamilya ng dalawang Pilipino na namatay. The President had the chance to talk with the grieving relatives after the DFA confirmed that 2 Filipinos were killed during the Saturday rampage of Hamas militants in southern Israel bordering Gaza. Sabi pa ni Presidente, asahan mo basta't yung government nandyan will be tutulungan ka. Lahat ng kailangan ng ninyo, yung family mo, pati yung assistance para sa pagpunta rito at lahat yung financial assistance na binibigay talaga natin para yung mga nabawian ng buhay na OFW. Tapos he admitted talking with the grieving families, relatives, was the most difficult task. Yun daw ang pinakamahirap na ginawa niya sa ngayon. Last Wednesday night, I made 2 of the most difficult phone calls I had to make as president. Again, it should never be easy. Lalo kapag ganito yung kino-communicate mo, di ba? Yung family members na namatay. The nation is one in grieving with the families of the Filipinos who were killed in the attacks on Israel. We will provide the utmost support to the families they were taken from. This tragedy will not deter our spirit. We will continue to stand for peace. Also, Marcos made an assurance that the government is doing all it can to ensure the welfare and well-being of Filipinos in Israel amid the ongoing conflict as well as repatriating those who want to go home. Kasi marami na rin gusto umuwi. Di ba nga, yung mga taga-Gaza, yung mga nasa Gaza Strip, gusto na nilang umuwi. 70 families yan, guys. 70 families. Or no, 150 Filipinos and ano ba to? Wait. So 150 Filipinos, 150 Filipinos daw, mostly women ang naroon sa Gaza at 70 sa kanila ang gusto nang bumalik. Yung Tel Aviv naman, Tel Aviv is the capital city of Israel. In Tel Aviv naman, bukas pa. Baka sakaling pwede tayong may magawa tayo doon sa Tel Aviv Airport. Bukas pa raw. Baka magpalipad tayo ng eroplano, maaari ka nang sumama. Pero inaantay namin yung permiso ng Israeli government dahil yung Israeli ang magsasabi sa amin kung kailan pwede nang magpalipad para sunduin ang mga Pilipino. Iyon ang inaayos namin ngayon. Asahan mo basta't gagawin namin ang lahat at sa lalong madaling panahon. And for the most part, mga kotsero, di ba kapag pag nasa katinuan ka, di ba? Pag nasa tama kang pag-iisip. Kapag ganito yung usapan, tabi mo na yung politika mo. Huwag mo nang tabi mo muna yung politika mo. Maki-empathize ka muna. Di ba? Sa ganitong panahon ng trahedya, wala ka nang pipiliin. Wala ka nang iisipin keso dilawan ka, komunista ka,
or unit team supporter ka, DDS ka, etc. etc. Dilawan. Wala ka nang iisipin ganon. Hindi mo na dapat iniisip yun. Pag ganitong panahon ng trahedya, ang iisipin mo ay siguruhin bilang hindi ka lang naman kasi leader ng loyalista, di ba? Di ba? Presidente ng Pilipinas. Hindi ka lang leader ng loyalista, hindi ka lang leader ng mga DDS, hindi ka lang leader ng mga dilawan, hindi ka lang leader ng komunista. Leader ka ng buong Pilipinas. So, as the leader of the Philippines, dapat ang iniisip mo yung sa pangkalahatan. And we should have the same mindset. Di ba? Trahedya to eh. Huwag mo nang haluan ng politika mo. Kaso ang problema, mga kotsero, I think, merong mga pira-pirasong mga kakamping who did not get the message. Kaya mga kotsero, ang problema dito sa politika ng Pilipinas, may mga ganitong klaseng tao eh. Ang hirap seryosohin tuloy. Di ba? Ang hirap nila seryosohin. Dito yan sa article kasi ng Rappler. Pinost to 14 hours ago. Ano ba ito pinost? 10:34 a.m. kanina. Anong sinabi? So, in an Instagram post, President Ferdinand Marcos Jr. says he made the most difficult phone calls on Wednesday night, October 11, to families of Filipinos who were killed in the Israel-Hamas war. Tapos tignan niyo yung mga comments sa ilalim. Bet ko yung post, perfect. Why would you joke about this? Wala bang travel to Israel dyan? Bongga ang emote. Model yan, ready ready camera si Kuya. Ready camera daw si Kuya. Gaano po ito ka-difficult? Mas difficult po ba ito sa paggastos ng 362 million plus of foreign travels? Lights, camera, action! Arte. Ang ganda ng pagka-post para sa picture. Salute Mr. President. Ha ha ha. Ganyan. Ganito ang klase yung mga kakamping. Kaya ang hirap nyo sakyan eh. Ang hirap nyo sakyan kasi ang weird nyo mag-isip. Buti pa si Marlon Pañares. Oh. May tumatawa, napaka-insensitive naman. Anong difficult dun? Galing ni Direk. Magbabakasyon yan after, sigurado. Hindi nyo talaga maisang tabi yung maisang tabi yung politika nyo. Mas mahihirapan siya sa ibang task. Di nga, press. Literal na yan talaga ang photo. Haha. Weak. Taray ng post, sakit ulo mo, sana matuluyan ka na. Ginawa na yan ni Digong dati, ginagamit ang patay para magmukhang mabait pero nagnakaw pa din. Wait lang, sino bang gumagamit sa patay para manalo sa eleksyon? May I remind you, paano nanalo si Noynoy Aquino nung namatay yung nanay niya? Paano nanalo si Leni Robredo nung namatay si Jessie Robredo? Model? Ay, presidente ka pala. Akala ko YouTuber. Walang kinonde na? Friends of all pa rin? Tignan mo to. Isang tangat kalahati ito eh. Tignan nyo naman. The Philippines condemns the killing of 2 Filipino nationals. Ano Tagalog ng condemn? Ano Tagalog ng condemn? Ha? Kinonde na. Bobo. Sino naman itong Larry Villacorta na ito? Yan, ganyan sila. Ang hirap nyo sakyan, mga kakamping. Ganyan kayo kakitid mag-isip. Maski trahedya, hindi nyo pinalampas. Pero sige, sasakyan ko muna yung trip nyo since mahilig kayo. Gusto nyo ng lokohan eh. Sakyan ko yung trip nyo. At least si Presidente Bongbong, meron siyang balls na humarap. At least kausapin man lang yung mga namatayan. Di ba? Hindi katulad nung best president ever nyo, si Noynoy Aquino, ni hindi sinalubong yung sa 44. Anong ginawa niya? Nandun sa Mitsubishi plant ng opening, di ba? Naalala niyo yun? Mas importante pa yung opening ng planta ng kotse kaysa yung, di pala kotse. Mas importante pa yung opening ng planta kaysa yung pagsalubong sa mga pinatay
doon sa sa SAF, sa Maguindanao. Kasi importante yun eh. Yan ang best president ever nyo. Napakawalang kwenta. Sinong sumalubong dito? Si Presidente Bongbong Marcos, di ba? Diyan? Sino sumalubong diyan? Mga cabsec lang ni Noynoy Aquino. Sinong nag-comfort ng mga pamilya, ng mga asawa na namatay dito? Sino ang yumakap sa kanila? Sino ang humawak sa kanila? Sino ang nag-comfort sa kanila nung panahon na yan? Si Presidente Bongbong Marcos, di ba? Tigas ng mukha nyo. Yun, ganun lang kasimple yun. Sakya ko yung trip nyo. Gusto nyo yan eh. Punta tayo doon sa mga nagdadrama lang kapag mahilig sa photo ops kapag may trahedya. Gusto nyo puntahan natin yan? Ito. First on the ground. Si Lenlen nyo, first on the ground. Para saan? Para magpa-picture. Ayan anong ina-assess niya dyan? Para saan? Ano yung gagawin niya dyan? Wala, di ba? Ito yung kay Rolly. Ito yung nag-viral tong sitwasyon na to, itong kwento na to. Kasi nagpunta siya dito sa Camarines Sur, mysteriously bigla siyang bumagyo ngayong gabi, kinabukasan ng umaga nandoon na siya. Paano? Walang eroplano. Dinrive mo magdamag sa gitna ng bagyo? Ito yun eh. Nagpunta siya doon to see what? Para daw mag-assess ng para saan? Hindi ka nagdala ng tulong. Sino ang nagdala ng tulong? Yung mga nandoon na. Yung mga doon nakatira na supporters mo. Tapos may pa-video-video ka pa doon sa evacuation center. Yan. Para saan to? Photo op? Model yarn? So, tingnan lang natin kasi tingnan lang daw. Doon sa kabila, yung bumagsak naman yung parang kilos lang. Ano yan? Reporter? Reporter ka dyan? Ano yan? Ano yung Lenlen nyo? Sa sideline as reporter? Yun ba yan? I-describe niya yung sakuna? Ito yung epal. Yung hindi kailangan pero nandoon. Pag nandoon naman, hindi naman tumutulong. Nag-visit. Nag-visit. Tapos, ganyan-ganyan lang. Ni walang dinalang tulong. Ano ba yung isa? Yung bagyo na bumahado ng sobra-sobra tapos nadadala daw ng electric current. Ano daw? Electric current? My goodness. Turo-turo sa kisame. For what? Engineer ka ba? May magagawa ka dyan? DPWH ka? Or ano ba nagko-construct sa ng mga schools? Parang DPWH nga yata. Tsaka LGU. LGU ka? Para mag-construct? Tapos, pagdating mo doon, ang gagawin mo, ipapamigay mo yung relief na inihanda ng mga supporters mo. Bakit wala kang dala? Ito yung legit na epal. Itong ginawa ni Lenny, legit na kaepalan yan. At least itong ginawa ni Presidente, dahil kaya naman niyang gawa ng paraan, kaya niyang gumawa ng solusyon para mabalik sa Pilipinas yung mga naiipit sa gera dyan sa Israel tsaka sa Hamas, ginagawa niya ng paraan. Kinausap din niya rekta yung pamilya. Yung best president ever nyo. In his whole presidency, may nagawa ba siyang matino? Not relatively close to what PBBM is doing? Wala. Nga. Wala. Nga talaga. Yung vice president nyo, na mahilig sa photo ops. Tapos sasabihin niya, kasi
gusto namin we're first on the ground. Parang nung sa Marawi, naunahan pa raw nila yung mga sundalo. Naunahan daw nila kasi bago pa raw sumabog yung Marawi, yung gulo ng Marawi, nando na sila. Tumutulong na raw sila sa Marawi. Okay. So, does it mean that you were already there or you were helping because of the Marawi siege? Hindi. Ang sinabi nyo, kaya kayo tumutulong dahil isa sa mga pinakamahirap na localities ang Marawi. Pero hindi dahil sa Marawi siege. Tapos magte-take credit kayo sa mga sundalo na totoong lumaban sa Marawi siege. May pagbakbakan ba kayo dun? Hindi. Pero may kumalat na picture. Pinagtripan si Lenny, naghahadukin. Diba? Pal kasi, kaipalan nyo kasi. Kaya mga kotsero, don't be a kakamping. Don't be a kakamping. Kasi, walang sagrado sa mga kakamping na to eh. There's nothing sacred about them. There's nothing sacred about, or they don't recognize what is sacred. Basta basta kontra sa politika nila. Hindi nila tatanggapin. Para sa kanila, dapat pa rin nila, ibabash pa rin nila. Kahit na merong namatayan, merong kaguluhan, wala kasi wala sa utak nila yung yung unity. And it has been just to reinforce what I have been saying for the past few months already. Matagal ko na hong sinasabi yan, kung ayaw maipag-unite, di wag. Diba? There's no point na ligawan ng mga taong ganito. Walang punto talaga. Walang punto talaga. So kung ayaw maipag-unite, di bahala kayo sa buhay nyo, diyan kayo. Hintay kayo ng susunod na eleksyon. Good luck sa inyo. Kung by then, maire-resurrect nyo pa ang tiwala ng tao sa inyo. Kasi wala na. Ubus na. Upos na ang tiwala ng tao sa mga dilawan. So, hanggang dito na po muna tayo sa video na ito, mga kotsero. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe dito po sa Coach Jared YouTube channel. And meron din po tayong Facebook page para lagi po kayong updated sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see you in our next video, guys. God bless you and see you next time. Bye!